Lumuhod ka, Stella. Ngayon din, Mama, ano pong nagawa ko? Bakit niyo po ako pinapahiya sa harap ng maraming tao? Huwag mo akong tawaging Mama. Isang hamak na magnanakaw ang pumasok sa pamamahay ko. Esteban, pati ba naman ikaw? Alam mong wala akong kinalaman sa perang nawawala. Sabihin mo sa kanila ang totoo, Stella, just follow my mom. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Masisira ang fiesta natin dahil sa yo. Talaga itong pirma mo sa cheque, Stella. At itong utang na loob mo sa akin nung mamatay-matay ang tatay mo sa sakit. Ganyan mo ba ako babayaran sa pamamagitan ng pagtataksil? Hindi ko po ninakaw ang pera, Mama. Parang awa nyo na. Sign this confession paper, Stella. Isuko mo na ang dangal mo bago ko pa ipatawag ang mga pulis sa gitna ng selebrasyong ito. Pumili ka ang iyong luhod o ang iyong kulungan. Ang boses ni Doña Victoria ay parang hagupit ng latigo na bumabaon sa balat ni Stella. Sa gitna ng malaking bulwagan ng Mansyong de Leon, kung saan ang amoy ng litson at mamahaling pabango ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng fiesta. Si Stella ay nakatayo sa gitna ng mapanghusgang mga mata ng mga elitista ng bayan. Ang musika ng banda sa labas ay tila isang malupit na biro, isang masayang himig na kabaligtaran ng unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay ni Stella habang nakatingin siya sa asawang si Esteban. Ngunit ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon ay nakatayo lamang sa tabi ni Belen, ang kanyang sekretarya, na may mapanuyang ngiti sa mga labi. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Esteban ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa natitirang pag-asa ni Stella. Ang mansyong ito na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang naging isang malamig na bilangguan na may mga dingding na gawa sa ginto ngunit puno ng lason. Tumingin si Doña Victoria sa mga panauhin ng kanyang mukha ay larawan ng isang inang nasasaktan ngunit matatag para sa dangal ng pamilya. Isang mahusay na pagganap. Alam ni Stella ang katotohanan na ang kanyang asawa ang lumustay sa pera para sa sugal at siya ang napiling maging alay upang malinis ang pangalan ng nag-iisang tagapagmana ng mga De Leon. Ang utang na loob niya sa pamilyang ito, dahil sa pagkakaligtas sa buhay ng kanyang ama, maraming taon na ang nakalilipas. Ang siyang naging tanikala na humihila sa kanya pababa sa putikan. Dahan-dahang naramdaman ni Stella ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa bawat pagpatak ng pawis sa kanyang noo, naaalala niya ang mukha ng kanyang ama. Ang utang na loob na iyon ay hindi lamang isang pasasalamat, ito ay isang sumpa na kailangang bayaran ng kanyang buong pagkatao. Sa harap ng daan-daang tao, dahan-dahang bumaba ang kanyang katawan hanggang sa dumampi ang kanyang mga tuhod sa malamig at makintab na sahig ng mansyon. Ang bawat tunog ng kanyang pagluhod ay tila isang eko ng kanyang naghihingalong dignidad. Magsalita ka, Stella. Humingi ka ng tawad sa harap naming lahat, utos ni Victoria, ang boses ay puno ng peking pait. Patawad po sa lahat ng nagawa ko, pabulong na sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng bulong ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig, ayaw makita ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa gitna ng kanyang pagluhod, dahan-dahang dinala ni Stella ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. Doon sa loob ng kanyang sinapupunan ay may isang lihim na buhay na hindi pa niya naibabalita kay Esteban. Isang munting anghel na sana ay magiging simula ng kanilang bagong buhay. Ngunit sa sandaling ito, ang munting buhay na iyon ay tila naramdaman ang matinding pighati ng kanyang ina. Isang matalim na sakit ang biglang gumuhit sa puso ni Stella, isang sakit na kakaiba sa anumang sakit na naramdaman niya noon. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang nakabibinging tunog ng kanyang sariling tibok ng puso. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang bawat galaw niya ay tila mas lalong nagpapadiin sa kutsilyong nakasaksak sa kanyang kalooban. Tumingin siya kay Esteban, nagmamakaawa ang kanyang mga mata, para sa tulong, para sa kahit anong senyales na mahal pa rin siya nito. Ngunit si Esteban ay tumalikod lamang. Inakay nito si Belen palayo sa gitna ng bulwagan na tila ba si Stella ay isang maruming basahan na hindi karapat-dapat tignan. Ang pag-alis ni Esteban ay ang huling dagok na nagpabagsak sa kuta ni Stella. Ang huling hibla ng kanyang pagmamahal ay naputol na iwan siyang nag-iisa,
sa gitna ng dagat ng mga taong walang pakiramdam. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang hita, naging sanhi ng panlalaki ng kanyang mga mata sa takot. Ang puting gown na suot niya para sa fiesta ay nagsisimulang mabahira ng kulay na walang sino man ang nais makita sa isang pagdiriwang. Ang bawat hinga ni Stella ay naging isang pagsusumamo para sa kaligtasan ng kanyang anak, ngunit ang kanyang katawan ay tila bumibigay na sa bigat ng lahat ng pagtataksil. Nanginig ang kanyang mga labi habang pilit niyang binibigkas ang pangalan ni Esteban, ngunit tanging hangin lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang huling nakita ni Stella bago ang lahat ay magdilim ay ang mapanuyang ngiti ni Doña Victoria na nakatitig sa kanya mula sa itaas, isang reynang nagtagumpay sa pagpuksa sa isang peste. Sa labas, ang mga paputok ng fiesta ay nagsimulang magningning sa kalangitan. Ang bawat pagsabog ng kulay sa dilim ay tila nagbabadya ng isang katapusan at isang madugong simula. Gising na ang pasyente. Nurse, tawagin mo ang Doktor Nanay Rosa. Ang anak ko, nasaan ang anak ko Stella, anak? Magpalakas ka muna. Huwag kang biglang babangon, baka bumuka ang tahi mo. Nanay Rosa, sumagot kayo. Bakit ang tahimik dito? Bakit hindi ko naririnig ang iyak ng baby ko? Nasaan si Esteban? Nasaan sila? Wala sila rito, Stella. Matapos kang dalhin ng ambulansya rito sa pampublikong ospital, hindi na sila nagpakita. Sabi ni Doña Victoria, ikaw daw ang may kasalanan sa lahat. Sinumpa ka nila. Hindi totoo yan. Ang anak ko, Nanay Rosa, parang awa niyo na dalhin niyo sa akin ang anak ko. Wala na ang bata, Stella. Hindi kinaya ng munting puso niya ang tindi ng stress na dinanas mo sa mansyon. Patawad, anak. Wala na si Gabriel. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Stella. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay parang mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang kaluluwa, giniginaw ang kanyang buong pagkatao hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga. Ang puting kisame ng pampublikong ospital na puno ng dumi at bakas ng kalumaan ay tila unti-unting bumababa upang daganin siya sa kanyang hihigan. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Wala si Esteban. Wala ang pamilyang pinaglingkuran niya ng 3 taon. Wala ang anak na tanging liwanag sana sa madilim niyang mundo. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang hapdi ng operasyon at ang mas matinding hapdi ng katotohanang siya ay itinapon na parang basura matapos pakinabangan. Sa gitna ng kanyang pananahimik, dahan-dahang itinaas ni Stella ang kanyang nanginginig na mga kamay. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinupunan ng puwang sa kanyang mga bisig, kung saan dapat ay nakahiga ang kanyang anak. Isang tahimik na pagtangis ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na hindi sapat ang anumang salita upang ilarawan. Ito ay ang tunog ng isang inang nawalan ng lahat, ang himig ng isang pusong tuluyan nang nagkapit pira-piraso. Iniwan nila ako, Nanay Rosa, pabulong, nasabi ni Stella, ang kanyang mga mata ay blangko at nakatitig sa kawalan. Matapos kong ibigay ang lahat, matapos kong luhuran ang kanilang karangyaan, ganito ang kabayaran, Stella, kailangan mong magpakatatag. May plano ang Diyos, pag-alo ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng babaeng itinuring na niyang sariling anak. Diyos. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Stella. Kung may Diyos, Nanay Rosa, bakit hinayaan niyang manalo ang mga masasamang tao? Bakit kinuha niya ang tanging inosente sa kwentong ito? Dahan-dahang bumangon si Stella sa kabila ng hapdi sa kanyang puson. Ang bawat galaw niya ay parang isang pagpaparusa sa sarili. Inabot niya ang isang maliit na supot na nasa tabi ng kanyang kama, ang tanging gamit na natira sa kanya. Sa loob niyon ay isang maliit na sapatos ng sanggol kulay puti at gawa sa malambot na tela na binili niya ng palihim noong nakaraang buwan. Lumabas si Stella sa ospital ng gabing iyon, suot ang kanyang kupas na hospital gown na tinabunan lamang ng isang lumang jacket. Ang hangin ng Maynila ay malupit humahampas sa kanyang mahinang katawan, ngunit ang lamig sa labas ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya sa loob. Naglakad siya patungo sa tulay na bumabagtas sa ilog Pasig. Ang itim na tubig sa ibaba ay tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon sa anumang dumi ng lipunan. Tumayo siya sa gilid ng tulay. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagre-reflection sa tubig, parang mga bituin na nalulunod sa putik. Hinawakan niya ng mahigpit ang maliit na sapatos. Ito ang tanging alaala ni Gabriel. Ito ang tanging ebidensya na minsan ay naging ina siya. Patawad, Gabriel, bulong niya sa hangin. Hindi kita nagawang protektahan sa mundong ito. Pero pangako,
Hindi na nila ako muling masasaktan. Ibinagsak ni Stella ang sapatos sa ilog. Pinanood niya itong lamunin ng madilim na agos hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pagkatapos dahan-dahan siyang umakyat sa railings ng tulay. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa malayo ay tila naging isang malabong kanta ng pamamaalam. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Doña Victoria at Esteban ay dumaan sa kanyang isipan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang pangmamaliit, ang kanilang pagtataksil, lahat ng iyon ay naging gatong sa apoy na unti-unting nagpapalit ng kanyang takot tungo sa isang matinding desisyon. Hindi na siya ang Maria Estela na alipin ng utang na loob. Ang babaeng iyon ay mamamatay sa gabing ito kasama ng kanyang mga luha. Isang malakas na pagtalon ang naging huling galaw ni Stella. Ang bagsak ng kanyang katawan sa malamig na tubig ay hindi narinig ng sino man, tanging ang dilim lamang ang nakasaksi sa kanyang paglaho. Ang agos ng ilog Pasig ay mabilis at malupit tinatangay ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral. Kinabukasan, tanging ang jacket ni Stella na naiwan sa gilid ng tulay ang natagpuan ng mga otoridad. Sa mga pahayagan, isang maliit na balita ang lumabas. Isang babaeng pinaniniwalaang nasisiraan ng bait ang tumalon sa ilog. Sa Mansyong de Leon, isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Doña Victoria habang humihigop ng mamahaling kape. Para sa kanila, ang problema ay tuluyan na ngang nalunod. Ngunit sa ilalim ng madilim na agos, ang kamatayan ay hindi laging wakas. Minsan ito ay ang marahas na simula ng isang paniningil na walang kapatawaran. 10 milyong piso para sa painting na iyan. 11 million, hindi ako papayag na makuha ng kung sino lang ang kaisa-isang paboritong obra ni Mama. 12 million, cash. At ibibigay ko iyan sa charity, hindi para i-display sa isang bahay na puno ng kasalanan. Sino ka ba? Who do you think you are to talk to me like that in public? Do you even know who I am? Alam ko kung sino ka, Mr. Esteban de Leon. Pero ang tanong, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo ngayon? I don't care about your money or your face. I want that painting guard. Bakit hinahayaan niyo ang babaeng ito na bastusin ang bidding? Sir, siya po si Madam Stella, ang asset liquidation expert na ipinadala ng bangko. In short, Mr. De Leon, siya ang humahawak sa leeg ng kumpanya niyo ngayon. Ang katahimikan sa loob ng marangyang ballroom ng Manila Hotel ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat mata ng mga elitista at negosyante ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa harap, suot ang isang itim na silk gown na tila ba gawa sa anino ng gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, walang kahit isang hibla na nakawala, at ang kanyang mukha ay parang isang estatwang gawa sa marmol, perpekto malamig, at walang kahit anong emosyon. 3 taon. 3 taon ang lumipas mula ng lamunin ng ilog Pasig, ang isang mahina at sawimpalad na Maria Estela. Ngunit ang tubig na dapat sana ay pumatay sa kanya ay naging matris ng kanyang muling pagsilang. Ang babaeng nakatayo sa harap ni Esteban ngayon ay hindi na ang asawang luluhod para sa pag-ibig. Siya na si Stella, ang bagyong darating upang muling wasakin ang mga De Leon, hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan at yaman. Tumingin si Esteban sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na may halong pagkalito. Hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Paanong ang isang estranghero ay mayroong aura na tila ba pagmamay-ari nito ang buong mundo? Ang pabango ni Stella, isang matapang na amoy ng sandalwood at oud, ay dahan-dahang pumasok sa sistema ni Esteban, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, sa paraang hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang lumapit si Stella kay Esteban. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa katunayan, dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng suit ni Esteban, isang kilos, na tila ba mapagmahal ngunit puno ng pangungutya. Ang kanyang mga daliri ay malamig pa sa yelo, isang paalala ng gabing iniwan siya nitong nag-iisa sa ulan. Ang yaman ay parang buhangin Esteban pabulong, na sabi ni Stella sapat lamang para marinig ng lalaki. Akala mo ay hawak mo na ng mahigpit, pero habang mas lalo mong pinipiga, mas lalo itong tumatagos sa iyong mga daliri. Kamusta na si Doña Victoria? Balita ko ay hindi na siya gaanong nakakatulog sa gabi dahil sa mga nababounce na tseke. Paano mo nalaman ang tungkol sa finances namin? Who are you really? Tanong ni Esteban, ang boses ay nanginginig na sa kaba. Isang matamis ngunit nakakangilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Hindi niya sinagot ang tanong.
Sa halip kinuha niya ang kanyang wine glass at itinaas ito bilang pagpupugay sa lahat ng nanonood. Ang kanyang boses kapag nagsasalita siya sa mikropono ay parang musika na may dalang lason, maganda pakinggan, ngunit nakamamatay. Ladies and gentlemen, ang gabi ay simula pa lamang. Ang pamilya De Leon ay kilala sa kanilang dangal, ngunit ngayong gabi napatunayan natin na ang dangal ay hindi nabibili ng pangalan. I am here to ensure that every debt is paid. Every single one. Sa sulok ng ballroom, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid. Si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Stella, may kislap ng paghanga at isang lihim na balak. Siya ang lumapit kay Stella matapos ang bidding isang baso ng champagne, ang hawak para sa babaeng bida ng gabi. You handled him perfectly, Stella, bulong ni Rafael habang nakatayo sa tabi niya. But remember, the real monster is still in the mansion. Doña Victoria won't be as easy as her son. I know, Rafael, sagot ni Stella nang hindi tumitingin sa kanya. I don't want it easy, I want it painful. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimo ng paghihirap na ibinigay nila sa akin. Then my offer stands. Magtrabaho ka para sa akin bilang consultant para sa merger ng mga kumpanya nila. Pumasok ka sa loob ng kanilang kumpanya. Maging anino ka sa loob ng kanilang mansion. Wansakin mo sila mula sa loob. Tumingin si Stella sa malayo doon sa direksyon kung saan nakatayo si Esteban, na kasalukuyang nakikipagtalo sa auctioneer. Ang kanyang puso na akala niya ay patay na ay tumibok ng isang beses, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pananabik sa nalalapit na paghuhukom. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Tinatanggap ko ang alok mo, Rafael. Ihanda mo ang mga dokumento. Bukas na bukas din, magbabalik na ang multo sa mansion ng mga De Leon. Habang papalabas si Stella ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit doon sa mga bituin na tila ba naging saksi sa lahat ng kanyang pagdurusa. Isang munting alaala ng isang maliit na sapatos ang dumaan sa kanyang isipan, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon, ang oras na para sila naman ang lumuha ng dugo. Pog, hindi ka ba natatakot, Stella, sa alin, Rafael? Sa multo ng nakaraan o sa demonyo ng kasalukuyan? Sa sarili mo. Kapag nakuha mo na ang lahat, baka wala nang matira sa puso mo kundi puot. Matagal nang walang laman ang puso ko, Rafael. Puno na ito ng abo ng mga pangarap na sinunog nila. Kung ganoon, pareho pala tayo. Dahil ang tanging nagpapatibok sa puso ko ngayon ay ang panonood sa pagbagsak ng mga De Leon. Ang penthouse ni Rafael ay tila isang kaharian sa itaas ng mga ulap ng Makati. Mula sa malalaking bintanang salamin, ang mga ilaw ng lungsod ay mukhang mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus. Ngunit sa loob ng silid ang hangin ay mabigat sa tensyon at mga lihim na hindi pa nasasabi. Nakatayo si Stella malapit sa bintana, ang kanyang reflection ay sumasabay sa kislap ng mga gusali sa labas. Lumapit si Rafael, ang bawat hakbang niya ay tahimik ngunit puno ng kumpiyansa. May dala siyang 2 baso ng alak, ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila isang malambot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Iniabot niya ang isa kay Stella. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga daliri, isang mabilis na pagdampi na naghatid ng kakaibang init sa balat ni Stella. Isang init na matagal na niyang kinalimutan. Bakit mo ba ginagawa ito? Rafael, tanong ni Stella, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa tanawin sa labas. You're a successful man. Bakit ka nakikialam sa gulo ng isang pamilyang tulad ng mga De Leon? Huminga ng malalim si Rafael, ang kanyang mukha ay nabahira ng isang anino ng pait. Tumingin siya sa malayo, tila may inaalalang isang masakit na gunita. Akala ng lahat ang mga De Leon ay simbolo ng dangal. Pero ang totoo, ang pundasyon ng mansion na iyon ay gawa sa mga buhay na sinira ni Victoria. Isa na doon ang taong pinakamahalaga sa akin. Naramdaman ni Stella ang bigat sa boses ni Rafael. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lamat sa likod ng perpektong maskara ng lalaki. Mayroon silang iisang kaaway, iisang sugat na pilit na pinaghihilom ng paghihiganti. Ang pagkakatulad na ito ay tila isang invisible na sinulid na naglalapit sa kanilang dalawa. Kailangan nating maging maingat, patuloy ni Rafael, dahan-dahang humarap kay Stella. Victoria is a master of gaslighting. Gagamitin niya ang lahat, ang relihiyon, ang pamilya, pati ang utang na loob para kontrolin ang mga tao sa paligid niya. Do not let her get under your skin again. Hindi na niya ako makikilala, Rafael.
Patay na ang babaeng pinaluhod niya. Tumalikod si Stella upang ilapag ang kanyang baso, ngunit sa kanyang mabilis na paggalaw, ang dulo ng kanyang stilettos ay sumabit sa makapal na alpombra. Nawalan siya ng balanse. Sa isang iglap naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang. Hinila siya ni Rafael palapit sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang amoy ng mamahaling kolona ni Rafael na may halong bango ng ulan at tabako ay bumalot sa pandaman ni Stella. Ang kanyang puso na akala niya ay naging bato na ay biglang kumitig ng mabilis. Sa sobrang lapit nila nakikita niya ang bawat kislap ng malasakit at isang bagay na hindi niya mapangalanan sa mga mata ni Rafael. Be careful, Stella. Pabulong na sabi ni Rafael, ang boses ay malalim at tila isang haplos. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa iyo bago pa man natin matapos ang laban na ito. Dahan-dahan siyang binitiwan ni Rafael nang maramdaman ang pagkailang ni Stella, ngunit bago pa man ito makalayo, may kinuha ang lalaki mula sa kanyang bulsa. Isang puting panyo na may borda ng inisyal na S. Inabot niya ito kay Stella. Gamitin mo ito. May bahid ng wine ang iyong daliri, sabi niya. Kinuha ni Stella ang panyo ngunit napatitig siya rito. Ang bango ng panyo ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Paano mo nalaman na ito ang paborito kong pabango, Rafael? At ang inisyal na ito? Ang disenyo nito ay katulad ng mga gamit ko noon. Isang misteryosong ngiti lamang ang isinagot ni Rafael. Marami akong alam tungkol sa iyo, Stella. Higit pa sa iniisip mo. Tumalikod si Rafael at naglakad patungo sa balkonahe upang sagutin ang isang tumatawag sa kanyang telepono. Naiwan si Stella na nakatayo hawak ang panyo na tila ba isang piraso ng palaisipan. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya sinasadyang marinig ang bulong ni Rafael sa kabilang linya. Everything is going according to plan. Malapit na siyang pumasok sa mansion. Siguraduhin mong walang makakaalam na ako ang nag-utos nito. Victoria must think she is still in control before we pull the rug under her feet. Napatigil si Stella. Tumingin siya sa anino ni Rafael na nakapaskil sa dingding dahil sa liwanag ng buwan. Ang anino ng lalaki dahil sa anggulo ng ilaw ay tila nagkaroon ng mga sungay, isang nakakatakot na imahe na nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Sino ba talaga si Rafael, isang tagapagligtas? O isa ring mananakop na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon? Hindi ko ugali ang magpapasok ng mga taong hindi ko kilala sa loob ng aking pamamahay, Rafael. Hindi siya kung sino lang, Doña Victoria. Madam Stella is the best in the field. Siya lang ang makakapagligtas sa inyo sa bangkarote. Tinititigan mo ako, Doña Victoria. May dumi ba sa mukha ko o sadyang hindi mo lang matanggap na ang kapalaran ng iyong kumpanya ay nasa kamay ng isang babaeng tulad ko? Masyado kang matapang para sa isang consultant. Don't forget you are just a guest here. At huwag mo ring kalilimutan, Doña Victoria, na ang mga bisitang tulad ko ang nagdedesisyon kung aling mga ari-arian nyo ang ibebenta at aling mga kwarto sa mansyon na ito ang maiiwan sa inyo. Ang amoy ng sampagita ay sumalubong kay Stella pagpasok niya sa dambuhalang pinto ng mansyon ng mga De Leon. Para sa iba ang bango nito ay nakaka-relax, ngunit para kay Stella ito ay amoy ng isang lamay, ang lamay ng kanyang nakaraan. Ang bawat hakbang niya sa engrandeng hagdanan na gawa sa Nara ay tila nagpapabalik ng mga alaala ng kanyang pagluluhod at pagmamakaawa. Ngunit ngayon ang tunog ng kanyang takong ay kasing tatag ng bawat salitang binitawan niya. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Victoria. Suot ang kanyang mamahaling lino, na damit ang kanyang mga kamay, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Bagaman pilit nitong pinapanatili ang kanyang awtoridad, napansin ni Stella ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng matanda at ang bahagyang pamumutla ng mga labi nito. May sakit ang reyna ng mga De Leon, isang lihim na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mapagmataas na mukha. Maupo kayo, utos ni Victoria, bagaman halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Dahan-dahang naupo si Stella sa isa sa mga antigong armchair. Isang katulong ang lumapit at naglapag ng tsa. Sa isang mabilis na sulyap, nakilala ni Stella ang tasa ito ay bahagi ng isang bone china set na labis na pinapahalagahan ni Victoria. Noong naninirahan pa siya rito, bilang asawa ni Esteban, hinding-hindi siya pinapayagang gumamit ng set na ito. Ang tanging para sa kanya ay ang mga lumang baso sa kusina. Dahan-dahan niyang itinaas ang tasa, dinama ang init nito sa kanyang mga palad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
bago siya uminom ng direkta habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Victoria. Ito ang kanyang munting tagumpay ang gamitin ng mga bagay na dati ay ipinagkakait sa kanya sa mismong harap ng taong nang api sa kanya. Ang ganda ng mansyon niyo, Doña Victoria, simula ni Stella ang boses ay parang haplos ng sutla. Sayang naman kung mapupunta lang ito sa foreclosure. Marami pa namang mga alaala dito, lalo na ang mga alaalang nakabaon sa dilim. Huwag mo akong takutin, Madam Stella, sagot ni Victoria pilit na pinatatag ang boses. Esteban, halika rito at harapin mo ang ating mga panauhin. Pumasok si Esteban sa sala at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata naramdaman ni Stella ang pamilyar na kulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Ngunit sa halip na galit ang nakita niya sa mga mata ni Esteban ay pagkamangha. Ang lalaking dati ay hindi man lang siya matignan ng diretso sa mata, noong siya ay nakaluhod ngayon ay tila hinihigop ng kanyang presensya. I'm sorry I'm late, sabi ni Esteban habang nauupo sa tabi ni Stella masyadong malapit para sa isang profesional na pagkakataon. Madam Stella, it's an honor to work with you. I hope we can be more than just business partners. Naramdaman ni Stella ang pagdampi ng tuhod ni Esteban sa kanyang hita sa ilalim ng mesa. Isang maruming laro. Alam ni Stella na sinusubukan siyang akitin ni Esteban upang mapadali ang negosasyon, isang taktika na laging ginagamit ng mga De Leon kapag sila ay gipit na. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang binti. Hinayaan niya itong manatili pinapanood ang bawat galaw ni Esteban na tila isang mga ngaso na pinapanood ang kanyang biktima na dahan-dahang pumasok sa bitag. Negosyo muna bago ang lahat. Mr. De Leon, malamig na sabi ni Stella bagaman may halong panunukso sa kanyang mga mata. Marami tayong kailangang ayusin. Ang mga records, ang mga utang, at ang mga taong nagtatago sa likod ng mga dokumento. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin ni Stella ang isang figura sa itaas ng hagdanan, si Belen. Ang dating sekretarya na ngayon ay tila reyna na rin sa loob ng mansion. May hawak siyang isang asul na folder, isang folder na pamilyar kay Stella dahil iyon ang mga dokumentong naglalaman ng lihim na transaksyon ng mga De Leon sa labas ng bansa. Bakit hawak iyon ni Belen? At bakit tila mayroon silang lihim na senyasan ni Rafael na nakaupo lang sa kabilang bahagi ng silid? Isang matinding kaba ang gumuhit sa dibdib ni Stella. Ang amoy ng sampagita sa loob ng silid ay tila naging mas matapang, mas nakakasakal. Tumingin siya kay Rafael, ngunit ang lalaki ay nananatiling kalmado, tila babahagi lamang ang lahat ng isang palabas. Dahan-dahang ibinaba ni Stella ang kanyang tasa sa platito. Ang tunog ng porselana na tumama sa bawat isa ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. May kung anong hindi tama. Sa gitna ng mansion na ito, hindi lang siya ang nagtatago ng sikreto. Nabalik lamang ang diwa ni Stella nang dumaing si Doña Victoria. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man makalapit ang mga katulong, nakita ni Stella ang isang maliit na bote ng gamot na nalaglag mula sa bulsa ni Victoria. Ang label ng gamot ay mabilis niyang nabasa, isang gamot para sa malalang sakit sa puso. Ngumiti si Stella sa loob-loob niya. Ang matatag na kuta ni Doña Victoria ay mayroon na palang mga lamat. At ang lamat na iyon ang gagamitin niya upang tuluyang gumuho ang buong kaharian ng mga De Leon. Stella, ikaw nga ba yan, anak? Buhay ka, Nanay Rosa, huwag po kayong maingay. Dito lang tayo sa likod ng palengke, baka may makakita sa atin. Diyos ko, salamat sa katarungan. Akala ko talaga ay tuluyan ka ng nilamon ng ilog. Araw-araw kitang ipinagdarasal, Stella. Salamat po, Nay, pero wala tayong oras. Kailangan kong malaman ang totoo. Sino ba talaga si Rafael? Bakit parang kilalang-kilala niya ang mga De Leon si Rafael? Anak, lumayo ka sa kanya habang maaga pa. Siya ang lihim na matagal nang ibinaon ni Victoria sa limot. Si Rafael ay hindi lang basta investor. Siya ang anak sa labas ni Victoria. Siya ang kapatid sa ama ni Esteban na itinago sa ibang bansa dahil sa kahihiyan. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tinderong naglalako ng isda, ang kalansing ng mga barya, at ang amoy ng tuyo at basang semento ay tila biglang naglaho sa pandama ni Stella. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay parang isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Ang tiwalang unti-unti niyang ibinibigay kay Rafael ay gumuho, nag-iwan ng isang malalim at madilim na hukay sa kanyang dibdib. Nakatayo sila sa isang masikip na eskinita sa gilid ng palengke kung saan ang anino ng mga luma at kinakalawang na yero ay nagbibigay ng pansamantalang tago.
Hawak-hawak ni Nanay Rosa ang nanginginig na kamay ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at malasakit. Ang matanda na siyang tanging naging kakampi ni Stella sa impyerno ng mga De Leon ay tila mas lalong tumanda dahil sa bigat ng mga sikretong dala nito. Anak sa labas, pabulong na ulit ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaya pala alam niya ang bawat sulok ng mansyon. Kaya pala alam niya ang paborito kong pabango. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang galit ko para makuha ang inheritance na sa tingin niya ay para sa kanya. Mag-iingat ka, Stella, babala ni Nanay Rosa habang may kinukuha mula sa kanyang lumang pitaka. Heto. Ito ang birth certificate ni Rafael na naitago ko noong naglilinis ako sa library ni Victoria bago ka pa dumating sa buhay nila. Huwag mong hahayaan na maging sunod-sunuran ka sa kanya tulad ng ginawa nila sa iyo noon. Tinanggap ni Stella ang papel. Ang kupas na kulay niyon at ang mga letrang nakasulat ay tila mga hatol ng kamatayan para sa kanyang bagong pag-asa. Sa isang sandali naramdaman ni Stella ang matinding pangungulila. Sa gitna ng mundong puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa, tanging si Nanay Rosa lang ang tunay na nagmamahal sa kanya. Dahan-dahang niyakap ni Stella ang matanda. Ang init ng katawan ni Nanay Rosa ay tila isang maliit na apoy sa gitna ng nagyayelong gabi. Isang patak ng luha ang kumawala sa mata ni Stella, bumagsak ito sa balikat ng matanda. Ang huling luha ng kahinaan, napapayagan niyang umagos mula sa kanyang mga mata. Salamat, Nay. Kayo lang ang init na natitira sa buhay ko, bulong ni Stella. Nabalik ang diwa ni Stella nang marinig niya ang busina ng isang sasakyan sa malayo. Nagpaalam siya kay Nanay Rosa at dahan-dahang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang isip ay tila isang bagyong nagngangalit. Pagdating niya sa opisina ni Rafael, nang hapon na iyon hindi siya agad pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng conference room. Narinig niya ang tawanan sa loob. Isang tawang pamilyar ang tawa ni Belen. Ang dali talagang utuin ni Stella. Rafael, wika ni Belen, ang boses ay puno ng pangungutya. Akala niya talaga ay kakampi ka niya. Akala niya ay mahal mo siya. Kailangan ko lang siyang gamitin para mapirmahan ni Esteban ang paglipat ng mga shares sa akin. Sagot ni Rafael, ang boses ay wala ng bakas ng lambing na dati ay ipinapakita nito kay Stella. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, itatapon natin ang basurang iyan kung saan siya galing. Hahayaan ko siyang mabulok sa kulungan kasama ng mga De Leon. Napatakip ng bibig si Stella upang pigilan ang isang pagsigaw. Ang sakit ng pangalawang pagtataksil ay tila mas matalim kaysa sa una. Ang lalaking akala niya ay nagligtas sa kanya mula sa ilog ay siya palang may hawak ng lubid na sasakal sa kanya sa huli. Dahan-dahang humakbang palayo si Stella, ang bawat galaw niya ay tila isang aninong hindi nararamdaman. Pumasok siya sa kanyang sariling opisina at isinara ang pinto. Kinuha niya ang lumang litrato ng kanyang sarili noong bago pa lang siyang kasal kay Esteban, isang babaeng puno ng pangarap at pag-ibig. Isang mainit na luha ang pumatak sa kupas na litrato, eksakto sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa takot. Pinunasan niya ang luha, nilukot ang litrato, at itinapon ito sa basurahan. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga file na lihim niyang kinopya mula sa server ni Rafael. Kung akala ni Rafael ay siya ang master ng larong ito, nagkakamali siya. Nagkamali ka ng kinalaban, Rafael, pabulong na, sabi ni Stella sa dilim. Akala niyo ay biktima niyo ako. Sa huli kayong lahat ang magmamakaawa sa paanan ko. Do you trust me, Stella? With my life, Rafael? Alam mo namang ikaw lang ang naging sandigan ko simula nang bumalik ako sa mundong ito. Then sign this. Kapag nailipat na ang mga assets ng De Leon sa pangalan ko, wala na silang magagawa. We will be the most powerful couple in the industry. Sigurado ka ba, Rafael, baka kapag nakuha mo na ang lahat, makalimutan mo ang mga pangako mo sa akin? Never. Hinding-hindi kita iiwan, Stella. You are my queen. Everything I do it for us. Ang hapunan sa ilalim ng mga bituin sa balkonahe ng isang mamahaling restaurant ay tila isang tagpo mula sa isang romantikong pelikula. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa mga telang sutla at ang malambot na tugtog ng violin sa background ay nagbibigay ng ilusyon ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng mga ngiting ipinapakita ni Stella, mayroong isang nagngangalit na apoy na handang tumupok sa lahat. Tumingin si Stella sa mga mata ni Rafael. Nakikita niya ang kislap ng kasakiman na nagbabalat kayo bilang pagmamahal. Ang bawat salitang binibitawan ng lalaki ay parang isang matamis na lason
na dahan-dahang pinalalasap sa kanya. Kung hindi niya narinig ang pag-uusap ni na Rafael at Belen sa opisina, marahil ay muli siyang nahulog sa bitag na ito. Ngunit ang Stella na nasa harap ni Rafael ngayon ay isang bihasang manlalaro na rin. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay ni Stella sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa balat ng babae, isang kilos na dapat sana ay naghahatid ng kilig. Ngunit para kay Stella, ang bawat haplos ni Rafael ay parang malamig na balat ng isang ahas na gumagapang sa kanyang braso. Naramdaman niya ang matinding pagkadiri na namumuo sa kanyang sikmura, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi siya kumibo. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, binigyan niya si Rafael ng isang malambot at tila nagtitiwalang tingin. "Pirman mo na, Stella." Para ito sa ating kinabukasan, muling udyok ni Rafael habang iniabot ang isang mamahaling ballpen. Kinuha ni Stella ang ballpen. Tinitigan niya ang mga dokumento, ang mga kasunduan na maglilipat ng lahat ng assets na nakuha niya mula sa mga De Leon patungo sa kumpanya ni Rafael. Alam ni Stella na ito ang sandaling hinihintay ng lalaki. Ang sandali kung saan tuluyan na siyang mawawalan yung kapangyarihan at magiging isang sunod-sunuran na lamang. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan. Ngunit sa bawat hagod ng tinta sa papel, merong isang lihim na ngiti sa kanyang puso. Ang pinirmahan niya ay hindi ang orihinal na dokumento na inihanda ni Rafael. Gamit ang kanyang talino sa teknolohiya at tulong ng isang lihim na kontak, pinalitan niya ang mga pahina sa loob ng folder bago pa man sila magkita. Ang pinirmahan ni Rafael bilang saksi ay isang dokumentong magbabaon sa lalaki sa mas malalim na utang sa sandaling maisakatuparan ng merger. "There. It's done," sabi ni Stella habang isinasara ang folder. "Thank you, Stella. You won't regret this," sabi ni Rafael sabay halik sa likod ng palad ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay, hindi alam na ang sarili niyang kamatayan sa negosyo ang kanyang ipinagdiriwang. Tumayo si Rafael at dinala si Stella sa dulo ng balkonahe. Mula sa itaas tanaw ang buong ningning ng Maynila. Inakbayan niya si Stella at idinikit ang kanyang mukha sa buhok nito. Ang init ng kanyang katawan ay tila sumasakal kay Stella, ngunit nanatili siyang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Ito ang golden moment na pinangarap ni Rafael, ang pagkakaroon ng ganap na kontrol sa babaeng sa tingin niya ay kanyang alipin. "Malapit na, Stella. Malapit na nating makuha ang hustisya," bulong ni Rafael. "Oo, Rafael. Malapit na nating makuha ang nararapat para sa bawat isa sa atin," sagot ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng double meaning na hindi napansin ng lalaki. Nabalik lamang ang diwa ni Stella nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Nang humiwalay sandali si Rafael upang magbayad ng bill, mabilis na kinuha ni Stella ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang unknown number ang bumulaga sa kanya. "Huwag kang magtiwala sa kanya. Ang akala mong kakampi ay siyang pumatay sa pag-asa mo, 3 taon na ang nakalilipas. Magkita tayo sa lumang tulay bukas ng hating gabi." Nanlamig ang buong katawan ni Stella. Ang mensahe ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin nito na si Rafael ang pumatay sa pag-asa niya? Ang pag-asa lang na alam niya ay ang kanyang anak na si Gabriel. Tumingin si Stella kay Rafael na pabalik na sa kanya na may malapad na ngiti. Ang kislap ng mga bituin sa langit ay tila naging mapanuri. Ang gabi na dapat ay puno ng tagumpay para kay Stella ay biglang nabalot ng isang mas malalim at mas nakakatakot na misteryo. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila bumubulong ng isang babala na hindi niya maaaring baliwalain. "Tara na, Stella, masama na ang panahon," aya ni Rafael habang inaalalayan siya sa baywang. Tumango si Stella, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa mensaheng natanggap. Ang laban na akala niya ay malinaw na ay biglang nagkaroon ng isang ikatlong panig na hindi niya inaasahan. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Madam Stella Sibylen?" Imposibleng pagnakawan niya ang pamilyang kumupkop sa kanya. "Doña Victoria, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nakita ko sa records na may mga pondong inililipat sa isang lihim na account at tanging ang pirma ni Miss Belen ang naroon. Ayaw ko mang makialam sa personal niyang buhay, pero bilang consultant tungkulin kong protektahan ang natitirang yaman niyo. Ang kapal ng mukha ng babaeng iyan. Akala ko ay tapat siya. Iyon pala ay ahas na naghihintay lang ng pagkakataong manuklaw. Huwag po kayong mabigla, Doña Victoria.
Minsan ang mga taong pinakamalapit sa atin ang siyang may hawak ng pinakamatalim na kutsilyo. Parang si Esteban lang noon. Hindi ba't mas pinili niya ang sekretarya kaysa sa sariling asawa? Huwag mo nang banggitin ang babaeng iyon. Isang malas sa pamilya ang asawa ni Esteban. Pero si Belen, kailangang magbayad ng babaeng iyan. Ang boses ni Doña Victoria ay nanginginig sa galit habang nakatitig siya sa mga financial documents na inilatag ni Stella sa kanyang harap. Hindi alam ng matanda na ang mga dokumentong iyon ay sadyang minanipula ni Stella upang magmukhang si Belen ang nagnanakaw sa kumpanya. Ito ang unang hakbang ng kanyang plano, ang pag-awayin ang mga taong dating nagkakaisa upang siya ay durugin. Ang paghasik ng hinala ay mas mabisang sandata kaysa sa anumang direktang komprontasyon. Sa loob ng mansion ang hangin ay naging mas nakakasakal para sa mga De Leon. Habang nagtatalo si Victoria at ang umiiyak na si Belen sa kabilang silid si Stella, ay tahimik na nakatayo sa library. Pinapanood niya ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na tagumpay. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, tinitiyak na walang kahit isang hibla ang magpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Nang sumapit ang gabi, hindi umuwi si Stella sa kanyang tinitirhang kondo. Sa halip nagmaneho siya patungo sa isang liblib at tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng maputlang kulay sa mga damo at mga batong nitso. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malambot na kaluskos ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Huminto si Stella sa harap ng isang maliit na nicho. Walang pangalang nakasulat dito, tanging isang petsa lamang na tila ba ayaw alalahanin ng mundo. Ito ang libingan ni Gabriel, ang munting anghel na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makita ang liwanag ng araw. Dahan-dahang lumuhod si Stella sa malamig na semento. Ang kanyang matatag na maskara ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang mukha, ng isang inang naglulunsad ng matinding pighati. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng nitso. Ang puting rosas na iyon ay tila isang huling hininga ng kawalang malay sa gitna ng isang mundong puno ng dumi at kasalanan. Gabriel, anak, pabulong na sabi ni Stella, ang kanyang boses ay nabasag ng isang hikbi na matagal na niyang pinipigilan. Malapit na. Malapit nang matapos ang paghihintay natin. Ang bawat luhang ibinuhos ko ay magiging apoy na tutupok sa kanila. Hindi ko hahayaang maging walang saysay ang pagkamatay mo. Napatitig si Stella sa nitso. Isang katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan. Bakit walang pangalan ang nitsyong ito? Noong mamatay ang bata, si Nanay Rosa ang nag-ayos ng lahat dahil siya ay nasa ospital at walang malay. Bakit tila may kulang sa kwentong ito? Mayroon bang itinatago ang bawat bato sa sementeryong ito? Habang pabalik si Stella sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang matalas na titig mula sa malayo. Isang anino ang mabilis na naglaho sa likod ng malalaking puno. Ngunit hindi iyon ang nakapagpakaba sa kanya. Ang tunay na panganib ay naghihintay sa kanya sa mansyon ng kinabukasan. Sa library ng mga De Leon, nakatayo si Doña Victoria habang tinitingnan ang isang lumang litrato ni Stella. Ang matanda ay tila may napapansin. Ang bawat kumpas ng kamay ni Madam Stella, ang paraan ng paghawak nito sa tasa ng tsaa, at ang kislap ng galit sa likod ng mga ngiti nito, lahat ng iyon ay nagsisimulang magdugtong-dugtong sa isipan ni Victoria. Esteban, tawag ni Victoria sa kanyang anak, nakakapasok lang ng silid. Napansin mo ba ang mga mata ni Madam Stella? Ang kislap ng mga iyon. Parang nakita ko na iyon dati. Noong gabing pinaluhod natin ang asawa mo sa harap ng maraming tao. Mama, malayo ang itsura ni Stella sa babaeng iyon. Patay na si Stella. Nalunod na siya sa ilog, sagot ni Esteban, bagaman may bakas din ng pagdududa sa kanyang boses. Ang katawan ay maaaring mamatay, Esteban, pero ang puot. Ang puot ay hindi nalulunod, pabulong na sabi ni Victoria habang hinahaplos ang kanyang dibdib, na tila ba sumasakit na naman. Kailangan nating makasiguro. Kung siya nga ang babaeng iyon, hindi lang kumpanya ang kukunin niya sa atin. Kukunin niya ang ating mga buhay. Nanatiling tahimik si Esteban, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang multo ng nakaraan ay hindi na lamang isang anino sa dilim. Ito ay dahan-dahang nagkakaroon ng anyo, handang maningil sa bawat kasalanang kanilang ginawa. Huwag mong dungisan ang mamahaling alpombra ko sa iyong mga luha, Esteban. Tumayo ka. Stella, nagmamakaawa ako. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong itama ang lahat. Handa akong iwan si Belen, handa akong talikuran si Mama, basta bumalik ka lang sa akin.
Babalik. Sino ba ang tinutukoy mo? Isang patay na babaeng tumalon sa ilog 3 taon na ang nakalilipas. O ang babaeng may hawak ng iyong kapalaran ngayon? Alam kong ikaw si Estela. Ang bango mo, ang boses mo. Kahit anong maskara ang isuot mo, kilala ka ng puso ko. Kung ganon huli na ang puso mo, Esteban, dahil ang puso ko, matagal na ninyong ginawang abo. Ngayong gabi manonood ka na lang sa huling sayaw ng inyong karangyaan. Nakatayo si Stella sa gitna ng kanyang opisina, tinitignan ang lalaking dati, ay tinitingala niya bilang mundo. Ang makapangyarihang Esteban de Leon ay nakaluhod na ngayon, sa kanyang paanan ang muka ay basang-basa ng luha at puno ng pagsisisi. Isang napakasakit na kabalintunaan. Noong siya ang nasa posisyon nito, tanging pandidiri at pagtalikod ang isinagot nito sa kanyang mga pagsusumamo. Ngunit ngayon ang bawat hikbi ni Esteban ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Stella, isang patunay na ang gulong ng buhay ay tuluyan ng umikot. Malamig ang titig ni Stella. Walang kahit anong bahid ng awa ang rumihistro sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga gamit para sa gaganaping gabi ng pasasalamat ng De Leon Corporation. Ito ang gabing itinakda niya upang ilabas ang lahat ng alas na kanyang tinipon. Ang pasasalamat na ito ay hindi para sa tagumpay, kundi para sa nalalapit na paglilibing sa pangalang De Leon at sa pagtataksil ni Rafael. Bago lumabas ng silid, kinuha ni Stella ang kanyang telepono. Pinindot niya ang isang numero na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng pangalang Attorney V. Ihanda mo ang lahat ng mga warrant at ang mga dokumento para sa pagsamsam ng mga assets, pabulong na utos ni Stella. Gusto kong pumasok ang mga otoridad sa sandaling matapos ang aking speech. Huwag mong hahayaan na makatakas si Rafael o ang kanyang ina. Masusunod, Madam Stella. Ngayong gabi makakamit na ang katarungang matagal nating ipinaglaban, sagot ng boses sa kabilang linya. Pagdating sa kanyang tinitirhang suite, nagsimulang maghanda si Stella. Isang golden moment ang naganap habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Isinuot niya ang isang gown na kulay dugo, isang matapang na pula, na tila sumasagisag sa lahat ng sakit na kanyang tiniis, at sa dugo ng kanyang anak na nawala. Habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon, hindi na niya nakikita ang takot. Ang nakikita niya ay isang babaeng handang sumabak sa huling digmaan. Ang kislap ng kanyang mga brilyante ay tila mga luha na naging bato matigas at hindi na muling mababasag. Habang hinihintay ang kanyang sasakyan, narinig ni Stella ang 3 mahihinang katok sa kanyang pintuan. Ang tunog ng mga buko ng daliri na tumama sa kahoy ay tila nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakitang tao. Tanging isang kulay kape na sobre ang nakalapag sa sahig. Nanginginig ang mga daliri ni Stella habang binubuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang kupas na Polaroid na kinuha sa loob ng isang ospital. Isang munting sanggol na may balat na kasing puti ng gatas, at sa balikat nito ay may isang maliit na nunal na hugis puso, ang eksaktong nunal na mayroon si Stella. Sa likod ng larawan may nakasulat na maikling mensahe sa Tagalog. Ang akala mong namatay ay kinuha lamang upang maging prenda. Hindi mo hawak ang lahat ng katotohanan, Stella. Nanlamig ang buong katawan ni Stella. Ang larawan ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang madilim na mundo. Buhay ba si Gabriel? Ang lahat ba ng paghihiganti niya ay base sa isang kasinungalingan na sadyang ibinigay sa kanya? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng tambol ng digmaan. Isang matinding kaba at pananabik ang humalo sa kanyang puot. Kung buhay ang kanyang anak, nasaan ito? At sino ang may hawak sa kanya? Tumingin siya sa orasan. Ang kaganapan sa kumpanya ay magsisimula na sa loob ng 30 minuto. Humakbay si Stella palabas ng suite, hawak ang sobre na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ang gabi na dapat ay para sa paghihiganti ay naging isang gabi ng paghahanap sa nawawalang piraso ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya patungo sa elevator ay tila isang pagtungo sa isang bangin na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Ngayong gabi hindi lang yaman ang nakataya. Ang buhay ng kanyang anak ang magiging huling twist sa madugong larong ito. This is it, Stella. In a few minutes, the board will sign the merger. Ang lahat ng pinaghirapan ni Victoria magiging atin na. Hindi mo ba nararamdaman we won? Nararamdaman ko, Rafael. Nararamdaman ko ang bawat segundo ng paghihintay para sa sandaling ito. Bakit parang hindi ka masaya? You look pale. Is it the nerves? Don't worry, hawak ko ang lahat. Once the papers are signed, we can leave this place and start our life. Just you and me.
You're right, Rafael. You think you hold everything, but you forgot one thing: ang anino ay hindi kailanman nagiging totoo. And tonight ang aninong binuo mo ay tuluyan ng maglalaho sa dilim. What are you talking about? Are you okay, Stella? The board is waiting. Halika na. Oh, I am more than okay, Rafael. I am finally awake. Board members, before you sign anything, I think you should see the real face of the man you're about to trust with your millions. Ang marangyang conference room ng De Leon Corporation ay nababalutan ng isang nakabibinging katahimikan habang dahan-dahang pumasok si Stella hila-hila, ang isang dambuhalang TV screen na nagpapakita ng mga dokumentong hindi inaasahan ng sinuman. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ay tila mga matang nagmamasid sa napipintong pagbagsak ng isang imperyo. Si Rafael, na kanina lang ay mukhang hari ng kumpanya, ay biglang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitignan ang mga numero sa screen, mga numerong magbabaon sa kanya sa habambuhay na pagkakautang. Sa gilid ng silid nakaupo si Doña Victoria, ang kanyang baston ay mahigpit na nakahawak sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang mukha na dati ay larawan ng kapangyarihan ay dahan-dahang napalitan ng kilabot. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat hinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa sakit sa kanyang dibdib na unti-unti na namang kumikirot. Ano ito, Stella? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng galit na may halong kaba. Anong kalokohan ito? Ang usapan natin ay ang merger. Ang usapan natin ay katarungan, Rafael, malamig na sagot ni Stella. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha tumatagos sa bawat sulok ng silid. Ang mga dokumentong nakikita nyo ay ang tunay na kalagayan ng kumpanya ni Rafael. Ang lahat ng assets na akala nyo ay malinis ay puno ng nakuha sa pamamagitan ng panloloko at ilegal na transaksyon. At ang pinakamasakit, ang lahat ng utang na ito ay nakapangalan sa inyong dalawa ni Doña Victoria. Kinuha ni Stella ang isang folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang lumapit kay Victoria. Isang golden moment ang naganap nang itapon ni Stella ang mga papeles sa harap ng matanda. Ang mga papel ay dahan-dahang nagliparan sa hangin bago bumagsak sa kandungan ni Victoria, mga dokumentong may pirma ng matanda, ang mismong pirma na ginamit nito upang ipahiya si Stella 3 taon na ang nakalilipas. Heto ang pirma mo, Doña Victoria, pabulong na sabi ni Stella, sapat lamang para marinig ng matanda. Naaalala mo ba noong pilit mo akong pinaluhod para pirmahan ang pag-amin sa krimeng hindi ko ginawa? Ngayon ang sarili mong pirma ang maglalagay sa iyo sa likod ng rehas. Utang na loob, heto na ang bayad ko sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa lahat. Pumasok ang mga otoridad kasama ang abogado ni Stella at isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster, si Nanay Rosa. Sa sandaling makita ni Victoria si Nanay Rosa, tuluyan nang gumuho ang kanyang mundo. Nanay Rosa, bakit ka narito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Narito ako para tapusin ang lahat ng kasinungalingan niyo, wika ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapangan. Lumapit siya kay Stella at hinawakan ang kamay nito. Stella, anak, patawarin mo ako. Matagal kong itinago ang katotohanan dahil sa takot ko kay Victoria. Anong katotohanan, Nay? Tanong ni Stella. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na aalala ang Polaroid na nasa loob ng kanyang bag. Tumingin si Nanay Rosa kay Victoria, isang tingin na puno ng puot. Ang sanggol, ang anak ni Stella. Hindi siya namatay sa ospital, 3 taon na ang nakalilipas. Buhay si Gabriel. Ipinagpalit ni Victoria ang bata sa isang patay na sanggol upang tuluyan kang mawala ng pag-asa at umalis sa buhay nila. Ang mundo ni Stella ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga board members na nagrereklamo, ang sigaw ni Rafael na pilit na pumapalag sa mga pulis, at ang hagulgol ni Esteban sa isang sulok, lahat ng iyon ay naging malabo. Ang tanging malinaw ay ang katotohanang ang kanyang anak ay humihinga pa sa mundong ito. Nasaan siya, Nanay Rosa? Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Stella. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagmamakaawa para sa kasagutan. Bago pa makasagot si Nanay Rosa, isang matinding sigaw ng galit ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Doña Victoria, sa gitna ng kanyang pagkakaaresto, ay tumayo at itinuro si Stella. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyong nagngangalit, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng lason. Hinding-hindi mo siya mahahanap, Stella. Kahit mabulok ako sa kulungan, dadalhin ko ang sikreto kung nasaan ang batang iyon sa hukay. Sinira mo ang pamilya ko.
Sisirain ko rin ang pagkakataon mong maging ina. Ang nakakangilabot na tawa ni Victoria ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad palabas ang mga kontrabida, naiwang nakatayo si Stella sa gitna ng silid. Hawak niya ang Polaroid ng sanggol, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Ang tagumpay na inaasahan niya ay naging isang panibagong pasakit. Napanalunan niya ang kumpanya, nakuha niya ang yaman, ngunit ang kanyang anak ay nananatiling isang anino sa malayo. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang huling bulong ni Nanay Rosa sa kanyang tabi. May alam ako, Stella. May isang lugar na laging pinupuntahan ni Belen sa probinsya. Doon nila itinago ang munting anghel mo. At tignan mo ang sarili mo, Doña Victoria. Nasaan na ang mga perlas sa iyong leeg? Nasaan na ang mga taong yumuyukod sa bawat utos mo? Ang tanging kasama mo na lang ngayon ay ang 4 na sulok ng malamig na rehas na ito. Huwag mo akong kaawaan, Stella. Mas gusto ko pang mabulok dito kaysa makita ang mapagpanggap mong mukha. Akala mo ba ay nanalo ka na habang buhay kang maghahanap sa anak mo at habang buhay kang mabibigo? Hindi ako napunta rito para humingi ng tawad o para kaawaan ka. Narito ako para ibalik sa iyo ang huling piraso ng iyong dignidad, ang katotohanang kahit kailan hindi mo ako natalo. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo, marunong pa rin akong magmahal. At ikaw mamamatay kang puno ng puot. Umalis ka na, guard, ilayo niyo sa akin ang babaeng ito. Uubusin mo ang iyong boses sa pagsigaw, Victoria, pero wala nang makikinig. Ang kumpanya mo, ang mansyon mo, pati ang anak mong si Esteban. Lahat sila ay tinalikuran ka na. Mag-isa ka na sa impyernong ikaw mismo ang gumawa. Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal na humahalo sa anghit ng pawis at dumi sa loob ng presinto ay tila isang malupit na paalala sa naging kapalaran ng mga De Leon. Nakatayo si Stella sa harap ng rehas, ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mukha ay kasing tatag ng marmol. Sa loob ng selda si Doña Victoria ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng bagyo. Wala na ang kanyang mamahaling lino, wala na ang kanyang baston na gawa sa ivory. Ang tanging natira ay ang isang matandang babaeng pilit na kumakapit sa kanyang natitirang kayabangan. Dahan-dahan kinuha ni Stella ang isang bote ng tubig mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at inilapag sa maliit na siwang ng rehas. Isang golden moment ang naganap ng titigan ni Stella ang mga nanginginig na kamay ni Victoria na dahan-dahang umabot sa tubig. Noong unang panahon si Stella ang nauuhaw sa pag-ibig at pagtanggap ng pamilyang ito, ngunit tanging pait ang ipinainom nila sa kanya. Ngayon ang gulong ng tadhana ay kumpletong umikot. Binigyan niya ng tubig ang kanyang kaaway, hindi dahil sa kailangan niya itong gawin, kundi dahil ayaw niyang maging katulad ni Victoria, isang taong walang puso. Samantala sa labas ng presinto, isang mas masakit na trahedya ang nagaganap para kay Esteban. Nakaupo siya sa isang madilim na eskinita, ang kanyang damit ay gusot-gusot, at ang kanyang mga mata ay mugto sa iyak. Sa kanyang harap ay si Belen na kasalukuyang nag-iimpake ng kanyang mga mamahaling bag sa loob ng kanilang sasakyan. Belen, huwag mo akong iwan. Paano na tayo? Paano ang mga plano natin pagmamakaawa ni Esteban habang pilit na humahawak sa braso ng babae? Anong tayo, Esteban? Tapos na ang palabas. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at higit sa lahat wala ka ng silbi sa akin. Sagot ni Belen habang marahas na tinatanggal ang kamay ni Esteban. Ang akala mong pera na ibinigay ko sa iyo para itago. Peke lahat yon. Ginamit lang kita para makuha ang loob ni Rafael, pero pati siya ay bumagsak na rin. Ngayon bahala ka na sa buhay mo. Ang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Esteban. Pinanood niyang lumayo ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagtataksil kay Stella. Naiwan siyang mag-isa sa ulan basang-basa at walang kahit isang kusing sa bulsa. Ang kanyang karma ay dumating sa anyo ng isang malupit na katahimikan at ang pagsisising huli na para sa lahat. Nabalik ang diwa ni Stella nang makatanggap siya ng isang tawag mula kay Nanay Rosa. Mabilis siyang lumabas ng presinto at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat tibok ay tila nagsasabing, malapit na. Nagmaneho si Stella patungo sa isang maliit na probinsya sa Pangasinan ayon sa impormasyong nakuha ni Nanay Rosa mula sa isang dating tauhan ni Belen. Ang daan ay baku-bako
at ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang pinapalitan ng maputlang liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat puno na kanyang nadadaanan ay tila mga saksi sa kanyang mahabang paglalakbay mula sa kamatayan patungo sa muling pagsilang. Huminto ang sasakyan ni Stella sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay nagbigay ng isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, ng kanyang mga tuhod ay nanginginig sa kaba at pananabik. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita ni Stella ang isang batang babae na nakaupo sa isang duyan. Ang bata ay may suot na simpleng puting damit at ang kanyang buhok ay hinahangin ng malambot na simoy ng umaga. Ang bata ay may hawak na isang manika at sa bawat kumpas ng kanyang kamay, tila may isang himig na naririnig si Stella sa kanyang isipan, ang himig ng isang panaginip na akala niya ay tuluyan ng naglaho. Dahan-dahang lumapit si Stella. Nang humarap ang bata sa kanya, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga mata ng bata ay kasing itim ng gabi, eksaktong katulad ng mga mata ni Stella. At nang bahagyang humawi ang buhok sa balikat ng bata, nakita ni Stella ang isang maliit na marka, isang lunal na hugis puso. Nabitawan ni Stella ang kanyang bag. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng tagumpay sa negosyo, at ang lahat ng paghihiganti ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng munting anghel na ito. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa kanyang mga dalangin. Gabriel. Tumingin ang bata sa kanya, may pagtataka sa mga mata, ngunit may isang kislap ng tila pagkilala. Ang bawat sandali ng pighati ni Stella sa loob ng 3 taon ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit bago pa man niya mayakap ang bata, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa loob ng bahay, may hawak na itak at mukhang nagbabantay. "Sino ka? Anong kailangan mo sa apo ko?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng babala. "Stella, patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Patawad para sa aling kasalanan, Esteban. Para sa pakikiapid mo, sa panonood mo habang pinapahiya ako ng ina mo, o para sa pagnanakaw niyo sa anak ko. Hindi ko alam ang tungkol sa bata. Stella, maniwala ka, si Mama ang nagplano ng lahat. Biktima rin ako. Ang kawalang alam mo ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan, Esteban. Iyan ang pinakamabigat mong krimen, ang pagiging huli sa lahat ng pagkakataong dapat ay pinrotektahan mo ako. Magsisimula tayo ulit, Stella. Ibebenta ko ang lahat, magtatrabaho ako. Basta huwag mo lang ilayo sa akin ang anak natin. Ama pa rin niya ako. Ama, ang isang ama ay hindi tumatalikod habang dinudurog ang ina ng kanyang anak. Tapos na ang kwento natin, Esteban. Matagal na nating nailibing ang bawat alaala sa ilalim ng putik. Ang boses ni Esteban ay gumaralgal sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa putik habang pilit na humahawak sa laylayan ng suot ni Stella. Ang dating makapangyarihang tagapagmana ng mga De Leon ay isa na lamang anino ng kahapon, marumi ang suot, magulo ang buhok, at puno ng desperasyon ang mga mata. Ngunit sa paningin ni Stella, ang lalaking nasa harap niya ay hindi na nakakapukaw ng galit kundi ng isang malalim at malamig na awa. Nabalik ang diwa ni Stella sa munting tahanan sa probinsya. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag at pagpapakita ng mga dokumento, dahan-dahang ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang itak. Ang matanda na si Lolo Ben ay isa palang dating tauhan sa farm ng mga De Leon na binayaran ni Victoria upang itago ang bata. Ngunit sa loob ng 3 taon, naging tunay na lolo na ito sa munting si Gabriel. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang lumapit si Stella sa bata. Sa ilalim ng puno ng mangga, ang tibok ng puso ni Stella ay tila nakikipag-unahan sa hangin. Nang hawakan niya ang maliliit na daliri ng kanyang anak, naramdaman niya ang isang kuryente ng pag-ibig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang mahigpit na yakap ang nagdugtong sa 2 pusong matagal na pinaghiwalay ng kasamaan. Sa bawat amoy ng buhok ng bata, tila unti-unting nahuhugasan ang bawat pait na dinanas ni Stella. Ngayon nakatayo si Stella sa harap ni Esteban sa huling pagkakataon. Hawak niya ang kamay ni Gabriel na kasalukuyang nagtatago sa likod ng kanyang binti, takot sa lalaking nagwawala sa putikan. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha ni Stella sa pamamagitan ng pagbawi ng kumpanya, kundi sa ganap na pagputol ng ugnayan sa mga taong sumira sa kanyang buhay. "Hindi kita pinapatawad, Esteban," malamig na sabi ni Stella habang tinititigan ng lalaki.
Dahil ang kapatawaran ay para lamang sa mga taong may pagsisisi bago pa mahuli ang lahat. Kinakalimutan lang kita. Iyon ang mas nararapat sa iyo ang mabuhay sa mundong wala akong kahit anong pakiramdam para sa iyo. Dahan-dahang tinalikuran ni Stella ang asawa. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na aklat. Hindi niya nilingon ang mga hagulgol ni Esteban na unti-unting nilalamon ng tunog ng paparating na ulan. Para kay Stella ang ulan ay hindi na simbolo ng pighati, kundi isang pambura sa mga bakas ng nakaraan. Nagmaneho si Stella patungo sa lumang tulay, kung saan siya dating tumalon 3 taon na ang nakalilipas. Ang agos ng ilog Pasig ay nananatiling mabilis, ngunit ang takot na naramdaman niya noon ay napalitan na ng isang matatag na kapayapaan. Hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang huling piraso ng ginto na nag-uugnay sa kanya sa impyerno ng mga De Leon. Pinanood niya ang singsing habang ito ay dahan-dahang nahuhulog sa ere, bago tuluyang lamunin ng madilim na tubig. Isang matagal na buntong hininga ang pinakawalan ni Stella, tila ba kasabay niyon ay ang paglaya ng kanyang hininga na 3 taong nakakulong. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng init ng maliit na kamay na humawak sa kanyang palad. "Mama, bakit ka po umiiyak?" tanong ni Gabriel, ang boses ay kasing linaw ng kristal. Ngumiti si Stella, isang ngiting mula sa puso at umabot sa kanyang mga mata. Lumuhod siya upang pantayan ang bata at hinalikan ito sa noo. Hindi ito luha ng lungkot, anak. Ito ay luha ng pasasalamat, bulong ni Stella. Dahil sa wakas wala na tayong tanikala. Malaya na tayo. Ang pagsikat ng araw sa horizon ay nagbigay ng kulay kahel at ginto sa kalangitan. Ang liwanag ay dahan-dahang tumatama sa mukha ni Maria Estela, hindi na bilang isang biktima, hindi na bilang isang Madam Stella na puno ng puot, kundi bilang isang inang handang magsimula ng bagong kabanata. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay mananatiling pilat, ngunit ang mga pilat na ito ang magpapaalala sa kanya na siya ay lumaban, nagtagumpay, at higit sa lahat muling nabuhay. Hawak ang kamay ng kanyang anak, naglakad si Stella patungo sa kanyang sasakyan. Sa malayo ang anino ng kumpanya at ang gumuho ng karangyaan ng mga De Leon ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang paningin. Ang daan sa kanyang harap ay malawak at puno ng pag-asa. Ang bango ng barakong kape ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat, isang kombinasyong nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa umagang ito. Dito sa isang maliit na bayan sa Batangas, malayo sa mausok at magulong buhay ng Maynila, natagpuan ni Maria Estela ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Hindi na ito isang mansyong gawa sa ginto, ngunit puno ng lason, kundi isang simpleng bahay na may malawak na beranda kung saan malayang humahampas ang hangin. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa sa maliit na mesa. Ang bawat galaw niya ngayon ay wala ng pagmamadali. Wala ng kaba na baka may matang mapanghusga na nakatingin sa bawat kilos niya. Ang dating Madam Stella na laging nakasuot ng matatalas na stilettos at mamahaling gown ay pinalitan na ng isang babaeng nakasimpleng puting bestido at tsinelas. Ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas pa rin ng nakaraan, ay nagliliwanag na ngayon dahil sa kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang pagpalo ng mga alon sa pampang at ang masayang tawa ng isang bata. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Gabriel na masayang naglalaro sa buhanginan kasama si Nanay Rosa. Ang bata ay tila isang munting bituin na nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng buhay ni Estela. Sa bawat takbo nito at sa bawat pagtawag nito ng mama, nararamdaman ni Estela na ang bawat piraso ng kanyang nadurog na puso ay muling nabubuo, mas matibay at mas puno ng pagmamahal. Minsan sumasagi pa rin sa kanyang gunita ang mga mukha ng mga De Leon. Balita niya ay tuluyan ng pumanaw si Doña Victoria sa loob ng bilangguan dahil sa panghihina ng puso at sa bigat ng kahihiyang dinala nito hanggang sa huling sandali. Si Esteban naman ay balitang namumuhay na parang isang palaboy pabalik-balik sa pintuan ng mansyon na ngayon ay pag-aari na ng iba, nagbabakasaling maibalik ang kahapong kinalimutan na ng panahon. Ngunit ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdadala ng puot sa dibdib ni Estela. Napagtanto niya na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa, ang kaaway, kundi ang mabuhay ng masaya at malaya sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa.
Ang kapatawaran ay hindi niya ibinigay para sa kanila, kundi para sa sarili niya upang hindi na siya muling maging bilanggo ng kanyang sariling galit. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Gabriel sa kanya may dalang isang maliit na kabibe na kulay rosas. Inilagay ito ng bata sa palad ni Estela at ngumiti ng napakatamis. Ang kabibeng iyon bagaman maliit at simple, ay tila isang simbolo ng kanyang bagong simula. Matigas ang balat dahil sa mga bagyong pinagdaanan, ngunit maganda ang loob. Mama, tignan mo po kasing ganda ng ngiti mo, sabi ng bata. Niyakap ng mahigpit ni Estela ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang amoy ng araw sa balat nito ay ang tanging kayamanan na hinding-hindi na niya hahayaang mawalang muli. Sa sandaling ito, wala nang utang na loob na kailangang bayaran, wala nang hiya na kailangang katakutan, at wala nang tanikala na kailangang kaladkarin. Ang bawat sugat sa kanyang pagkatao ay naging mga pilat na ngayon ay tinitignan niya ng may dangal. Ang mga ito ang nagpapatunay na siya ay lumaban, na siya ay hindi sumuko, at na siya ay karapat-dapat sa ligayang nararanasan niya ngayon. Ang pagmamahal ay hindi na isang bawal na bunga o isang bitag, kundi isang malawak na karagatan na handang kumupkop sa kanya at sa kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Estela ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa mga alon, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kwento ng kanyang pighati ay tapos na. Ang kwento ng kanyang tagumpay ay nailimbag na sa kasaysayan ng kanyang buhay. At ang kwento ng kanyang bagong bukas iyon ay kasalukuyan pa lamang isinusulat ng bawat tawa ni Gabriel at ng bawat payapang gabi na dumarating. Wala nang tanikala, wala nang pait. Tanging ang pag-asa na kasing lawak ng horizon ang natitira. Sa wakas, ang Maria Estela na nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng unos ay handa na sa isang buhay na puno ng pagmamahal, katarungan at tunay na kalayaan.